hindi siya nagcha-charge pag hindi nakapatay. Nagcha-charge siya. Pag sinaksakan mo, naka-charge. Ang problema, imbis na dumagdag yung percent, bumabagsak. Hindi fake charging ang tawag doon. Kaya nga eh. Nung inabot niya sa akin, pag check ko ganun, pinakita ko sa sabi ganyan, 26, 25, 24, bumababa. Sabi niya, parang fake charging daw yan kasi nung binigay ko sa niya, 10%. Sabi niya, pag bumalik sa 10% yan, babalik sa normal charging niya. Eh, wala namang nangyari. Ganun doon. Sabi niya, balik ko daw. Sabi ko, masira. Ang issue po ng phone ni Sir ay fake charging at ako po ay nagulat sa aking mga nakita sa charging port. Ang una ko pong napansin ay ang jumper wire. Di ko po maintindihan kung bakit nilagyan ng jumper wire ang negative line to negative line. Ang pangalawa ay hindi ikinabit ang mga data lines. Nasabi ko na po ito before and I will say it again now. Hindi na po uubra yung mga dating galawan na positive at negative na lang ang ikakabit sa connection ng charging port. Kailangan na po nating ikabit ang mga data connection ng charging port, particularly ang mga linya ng data plus at data minus. Kailangan po kasi munang ma-recognized ng CPU ang mga charger na sinasalpak natin sa ating mga cellphone ngayon. Kaya kung walang communication si charging port kay CPU, ay hindi magkakarga ang unit o kaya ay mukhang nagkakarga. Pero imbes na padagdag ay pabawas na kung tawagin po naming mga technician ay fake charging. Then after ko pong ma-recognize ang mga visible issue, ay tinanggal ko na ang jumper wire at ang charging port. Kaya naman pala, hindi na ikabit ang mga linya ng data ay dahil lifted na pala ang mga pads sa charging board. Kaya ang ginawa ko ay nilinisan ko ang charging board at kiniskis ang mga pwede kong jumperan. Tinapalan ko na rin ng UV solder mask ang mga paligid at loob ng charging board para maiwasan ang short circuit. Pagkatapos ay sinabay ko na ring kiskisin ang mga joints na pagkakabitan ko sa mga missing pads ng charging board. Then after that ay naglagay ako ng mga wire sa linya ng data para magsilbing connection sa ikakabit kong charging port. At nang malagyan ko na po ng jumper wire ang mga line ng data ay nilapag ko na rin po agad ang charging port. Maingat ko pong kinabit ang bawat pin ng charging port sa mga natitirang pads ng charging board kasama na rin ang mga linya ng data. Dito po ay sinisiguro ko po talagang maikabit ko po ng maayos at matibay ang bawat pin ng charging port upang maiwasan po natin ang ayaw ng lahat, ang back job. At syempre, hindi rin po mawawala sa ating recipe ang clear UV solder mask na bukod sa pampatibay ng kapit sa charging port ay pang anti-corrosion din po ito na mas lalong magpapatibay sa resulta ng ating serbisyo.